Sobrang dami nagtatanong kung kamusta na nga daw yung treehouse natin. Kaya ngayong hapon ay pinuntahan ko to para malaman. Kasi kahit ako ang gumawa nito ay hindi ko talaga alam kung ano ang isasagot. Sobrang tagal na din kasi nung huli tayong pumunta dito. Napapadaan lang ako dito ay kapag umuulan. Pagkarating ko nga ay sinalubong agad ako ng sobrang lagong damo. Na kahit ako ay hindi makapaniwala na aabot to sa ganito. Grabe yung mga damo dito guys, sobrang lalago na. Pati yung sa puno, tumubo na rin oh. Tingnan nyo, tataas no. Hanggang doon sa may hagdan. Sobrang nakakalungkot lang guys kasi yung pinagpaguran natin ay naging ganito na. Samantalang dati naguunahan pa kami ng mga pinsan ko makapunta lang. Inaabot pa nga kami ng hapon dito, maabangan lang yung sunset. Pero ngayon ay abandonado na at sobrang sukal na. At hindi ko na rin maipaliwanag kung anong kalagayan na ito ngayon. Pero yung mga poste naman nito, mukhang matibay pa naman. Ewan ko lang sa itaas. Tara, kaya tayo. Pati pala yung pinakang akyatan nito ay wasak na. Sabi kasi ng mga pinsan ko ay pinaglaruan daw to ng mga bata. Bumigay na pala yung hagdan nito guys. Oh. Ewan ko lang kung kaya pa tayo nito. Kunting ingat lang. Nabunot na kasi mga pako nito sa sobrang luma na. Pero buti na lang itong punong pinagawaan natin ay nabuhay. Kaya kahit papano hindi pa rin tuluyang nasisira itong treehouse. Sobrang nakakamiss lang guys yung mga moment na araw-araw tayo dito. Kasi hindi ko talaga lubos akalain na makakabuo tayo ng ganito. So eto na ngayon guys, ang kalagayan na itong taas ng treehouse. Matibay pa naman yung sahig niya. May mga part lang talaga na malutong na oh. Kasi binukbok na rin. Mga butas-butas na. Tapos yung iba kasi dito is mura nating kinuha. Kaya napakalambot. Pero yung ibang mga tigas naman is matibay pa. Medyo nakakatakot na nga lang kasi hindi natin alam. Bawat hakbang kasi is tumutunog. Pero matibay pa naman. Tapos yung ginawa natin pinakambangko dito. Ito ang matibay guys. Bulo kasi yung kawayan nito. Yung sahig kasi nito is Taiwanak lang. Kaya malambot tsaka madaling bukbukin. Puro bukbuk na yun. Delikado na to. Pero itong bangko natin, sobrang tibay pa guys. Medyo umuuga na nga lang tong treehouse natin. Pero good news kasi buhay yung puno nito. Sobrang dami ko pa sanang planong gagawin kung natuloy lang to. Bala ko pa sanang lagyan to ng kusina at saka kwarto. Ang kaso nga lang ay bigla tayong nahinto. May ibang mga gamit pa nga tayong naiwan dito dati nung nagawa tayo. Nung iniwan natin to is yung ginagawa natin etong tigabila na to. Hindi na to natapos nun kasi may iba na tayong ginawa. Yung bubong naman nito guys, okay pa. Hindi pa rin tumutulo. Actually kakatapos lang ng malakas na ulan ngayon pero walang basa dito sa itaas. Siguro ang piyas lang to. Itong basa na to sa gilid. Ang piyas lang to dito guys sa taas na to. Wala kasing pinakansara to eh. Gagawan ko sana to dati. Kaso nga lang hindi na natuloy. Di ko alam kung aayusin ko pa to. Pero dadalawang isip na ako kasi kung aayusin to is palit lahat. Kahoy, sahig. Kasi hindi na talaga pwede. Yung bubong nito hindi na rin masyado tatagal. Sobrang dami talagang what if guys na pumapasok sa isip ko. Ano kaya sana naging itsura nito kung natapos lang? Wala naman masyado nagbago dito sa treehouse guys. Yung tanawin nga ditong bukid, ayun, hawan na din ngayon. Wala nang sukal. Ang ganda sana ng tanawin dito guys kung ano lang to, kung natapos natin. Siguro kung natapos to ay palagi tayo nakatambay dito tuwing hapon. Sobrang tahimik kasi dito tapos maganda pa yung tanawin. Pero hanggang imagination na lang yun kasi ganun yung nangyari. Sa ngayon sobrang hirap ng buwaba dito tsaka umakyat kasi sira na yung hagdan natin. Tapos dito sa pinakang babaan, pinagpugaran na rin ng liga. Napakaganda pa naman sana ng pwesto na itong pinagawa natin. Makikita mo talaga mula dito yung ganda ng kapaligiran. Pero kailangan natin tanggapin na hanggang dito na lang to. Wala namang pinagbago yung itsura ng treehouse natin guys. Yung pinakang paligid lang talaga. Kasi sumukal na at napabayaan. Dati walang wala to eh. Tamang tingin na lang talaga tayo sa pinaghirapan natin. Isang bagay ang napabayaan sa isang maling desisyon. Bye-bye! Tuping ka sa sakan!